Guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung dapat gawin or mga kailangan gawin kung gusto mong magpa-terminate ka? So mega love shout out to Laura May Estopia Alvero. So siya yung nag-request nito kasi parang lahat daw ginawa nyo na pero hindi pa rin siya inaano ng amo niya, tineterminate. So gusto niyang i-terminate siya and naghingi siya ngayon ng advice or mga tips. Baka meron kayong alam, you can comment down below also. So ito lang yung mga idea ko, and kung ako siguro yung nasa kalagayan mo na gusto na ding magpa-terminate, baka gawin ko din to. So 4 months na pala siya dito sa Hong Kong and gusto niya nang umuwi. Sabi ko, bawi ka naman na sa gastos, and ayaw niya na dito. Kasi yung matandang lalaki is doon na parati natutulog daw sa bahay and wala yan sa kontrata. So sa akin naman, okay lang yan as long as hindi ako pinapakialaman sa buhay ko. And then, ano nga ba yung mga tips or mga ano? Una is gumising ka ng tanghali. Mauna dapat yung amo mong gumising sa'yo. So, sila mismo yung gigising sa'yo. Ayan. Yun yung mga ibang dahilan, tamad, laziness, kaya nati-terminate yung mga domestic helper. So, una is gigising ka ng late. And then, kung inutusan ka ngayon na halimbawa, hugasan yung karne or alam mo yun, hindi mo susundin yung mga utos nila. Halimbawa, inutusan ka ngayon na labhan yung damit, lagyan mo ng chlorine or lagyan mo ng Clorox or lagyan mo ng basta masira yung damit. Kung gusto mo naman, yung mamahaling damit talaga, gusto mo talagang magpa-terminate ka na talaga and ayaw mo na talaga, yung pinakamamahalin nilang damit na nilabhan mo, itapon mo ngayon dun sa may balcony, ihulog mo. Ayan, hindi ko lang alam kung hindi ka pa talaga i-terminate noon kapag hinulog mo yung pinakamahal nila na damit. Or kaya, yung pinakamahal nila na damit, sunugin mo ng plancha. Ayan, yan yung mga tips ko na pang malupitan. And yan sabi nung iba, is uuwi ka daw ng lasing. And then alas 10 na ng gabi, alas 11, yan yung uwi mo. Sure na mati-terminate ka. Or di kaya tabihan mo daw yung amo mo sa pagtulog. Magulat sila, katabi ka na sa tulog. Ayan, kinabukasan yan, terminate ka na talaga. So, ayan yung mga dahilan, and sagot-sagutin mo. Ayan, huwag kang matakot. Kung gusto mo, pag pinagalitan ka, sagot-sagutin mo. And then, yung iba naman is pakialamera, yung mga matatanda, di ba? So, ang ginagawa is tinuturuan sila ngayon magluto, ganyan-ganyan. And then, ang nangyayari is binabagsak ng katulong yung yung alam mo yung sinaliyab, yung hinagis ng helper yung yung palanggana, yung kawali doon sa lababo and umalis. So, ayun, hindi naman siya na-terminate pero tumigil na sa papakialam yung matanda dahil ginawa niya ng ganun. Hindi na siya pinakialaman. So, una, sinumbong siya doon sa amo niyang babae na ganito daw ginawa, rude, ganyan, tinapon yung kawali. Pero, hindi din naman kinampihan yung matanda kasi alam na kasi yung ugali ng matanda, kaya pakialamera. Kaya ang nangyari is hindi na siya ngayon pinapakialaman ng matanda kung nagluluto siya doon sa kusina. So, ano pa ba yung mga dapat gawin? Next is, wag na magnakaw, bawal yan. Ayan, sagot-sagutin mo o di kaya, ako siguro, ang gagawin ko para ma-terminate ako or ako na lang yung magma 1 month notice para hindi, at least ako maunahan ko sila, makapag-reason out ako sa immigration. Kapag gusto ko mag-apply uli is makakakuha pa ako ng amo kaysa sila yung mag-terminate sa akin, pakasiraan ako or ganon, at least nauna ako. Ayan, so kung ayaw mo na talaga, Lori May, pwede naman na mag 1 month notice ka or on the spot, kasi pag on the spot ikaw magbabayad sa kanila ng 4,730 and ang mahal, kaya sayang yung pera, 35,000 or 33,000 na din yun pang uwi sa Pinas. So 1 month notice talaga yung choices lang, pero pag 1 month notice, tiisin mo yung ugali nila sa isang buwan. Late ka na nila patutulugin. Doon na talaga lumalabas yung ugali nila na salbahe. Wala na silang pakialam sa'yo. And the worst is, alagyan ka nila ng mga gold sa gamit mo and sabihin na ninakaw mo. Kaya kayo, kailangan alert kayo always pagka ganyan. Presence of mind, huwag kayong magpalito. Kasi may isang
helper na alam mo yun, sinigaw-sigawan siya, nag-terminate kasi siya, sinigaw-sigawan siya, chinek ngayon yung mga gamit niya, and then nakita doon yung kwintas na gold, pero hindi daw siya yung kumuha noon, hindi niya talaga kinuha. So nagwala na ngayon yung babae kasi doon nga daw nakuha sa gamit niya. So pinipilit siya ngayon na damputin yun. Kaya kayo pag pinadampot kayo ng gamit na hindi nyo, wag nyong dadamputin as alam nyo talaga na hindi nyo yan nahawakan or hindi nyo yan kinuha. Pag pinapadampot sa inyo, wag nyong dadamputin kasi magkakaroon kayo ng fingerprint pagka tumawag ng pulis and ganyan. So sa'yo yung sisi kasi may fingerprint mo. Pero pag wala, wag mo talagang dadamputin yung ganyan. Pag inutusan ka, magkapilitan na, wag mo talagang damputin yan. Siya kasi dinampot niya yung gold na nilagay doon sa gamit niya and wala siyang nagawa. Nag on the spot. Imbes na yung amo yung magbabayad sa kanya, siya yung nagbayad sa amo ng on the spot termination. So wala siyang natirang pera. So hindi ko lang alam kung aling simbahan dyan sa Central. Naguguluhan ako. Sabi kasi ng iba, Saint John. Sabi din ng iba, Saint Joseph. Pero pareho naman kasi dyan na nandun yung simbahan dyan sa Central. Yung Saint Joseph ba? Or Saint John? Yun ba yung nandun sa may yung malaking simbahan? Pwede daw kasi kayo doon manuluyan, yung mga na-break ng contract and walang matutulugan, pwede kayo doon. So, pagka nakarating kayo ng Central, tanong-tanong na lang kayo dyan. Marami namang mga Pilipina dyan sa third floor sa Worldwide. Kung gusto nyo talagang tumira doon kapag na on the spot kayo, tanong lang kayo kung saan yung pwedeng makituloy muna kasi na-terminate ka. Ayan. And, pwede kayong manuluyan doon ng libre. So wala siyang nagawa, pinaalis siya ng amo niya, tinakot siya ngayon, natatawag ng pulis, and ngayon nga ninakaw sa kanya. So dinampot niya, hinawakan niya, and hindi siya wala siyang presence of mind kasi hindi niya pinabayaan yung items na yun, hindi niya dapat dinampot or hindi niya dapat hinawakan, at tumawag siya ng pulis. Nung time down na yun is nagwawala na yung among babae, yung parang pinipressure ka na, yung utak mo na dapat nakapag-isip ka ng tama, hindi mo na magagawa kasi andun yung yung ingay niya, yung pressure niya, yung niya, sigaw niya, and then yung cellphone niya is hindi pinapahawakan sa kanya yung time na yun. Kaya kayo, ingat kayo, may mga mauutak na amo. Kaya kailangan mautak din kayo. Kilala tayo guys ng mga Pilipino na mga lumalaban talaga, na hindi tayo nagpapatalo. Kaya kailangan manindigan tayo kasi isipin nyo parati, katawan nyo yung nandito. So walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Kaya kailangan lakasan mo yung loob mo kahit gaano kahina. Ayan. So yung iba kasi na nakakawawa, yun yung mga sobrang hina ng loob and takot, and nakikita ng amo na takot. Ayan. Yun yung mga kinakawawa. Pero pag nakita nilang palaban ka, hindi rin naman yan. Takot din naman yung mga yan, lalo pag inunahan mo. So yun nga ako, inunahan ko nga yung amo ko. First time niyang narinig sa bunganga ko na sabi ko, pag ganto ng ganto yung ugali niyan, uuwi na lang ako ng Pilipinas. Sabi ko, ganun talaga. So alam mo yung namula yung amo ko, and para siyang tinago niya yung parang kaba, na tumawa siya pero halata, and then nag-usap sila ng amo kong lalaki. Kinabukasan, ayun, tumino na siya. So sabi ni ate, prepare daw, baka kasi magkagulatan and matanggal ako dito. So kaya kailangan kayo guys, may mga plan B kayo pagka ganyan. Kailangan malakas yung loob nyo. So ako, bago ko ginagawa yung mga bagay, may mga naka-reserve na yan. Katulad nitong pag-apply ko sa Hong Kong, doon sa Pinas is nagtatrabaho ako, and parang feeling ko may mangyayari, hindi ko lang alam kasi may nagawa akong mali sa company, and baka maunahan ako. Hindi mali na nagnakaw ako, natampered yung yung biometric kasi alas 12 yung out namin sa gabi, and binabago namin kasi kapag alas 12 pa yung uwi namin, ang haba na ng pila doon sa sa train, hindi, sa bus, wala na kasing train, kaya kailangan mga 11:55 nag-out na kami. So hindi ko nababago yung biometric pag out ko. So tumatalon-talon ngayon yung date ng ng biometric. Sinabi ko naman sa HR na ayun nga, nagka-problema yung biometric namin, pero baka busisiin, baka halongkatin, and doon makita na tumalon-talon nga and nabago. Kaya
bago pa man malaman yun ng company, kahit hindi naman nalaman, nakaalis na lang ako ng May, hindi naman na issue. Pero kasi ako, inunahan ko na, nag-apply na ako dito. Para advance mag-isip ba, antayin mo pa bang malaman nila and makita nila na meron kang ginawang kalokohan bago ka umalis. So, kahit na wala naman palang nangyaring ganun, kaso advance ako mag-isip, siguro parang way na lang din yun ni God para makaalis ako and makapunta ako dito. So, ayun guys, kailangan meron kayong backup plan kung ano kayo. Kasi ako natutunan ko na kailangan matapang ako always. Kailangan hindi ako pwedeng sumuko, hindi ako pwedeng, alam mo yun, hindi ako sanay na natatalo ako sa mga bagay-bagay. Ayan, so kaya kailangan advance ako mag-isip. Ayan, so paano nga ba ma-terminate uli? Yung iba, maglasing, ayan, umuwi na late, ayan, so wag magnakaw, sagot-sagutin yung amo, magsaing dyan, kainin yung mga pagkain na hindi dapat sa'yo, ayan, and then, kung lala na talaga, itapon mo yung gamit nila sa labas, yung mga damit nila na bago, ayan, lagyan mo ng Clorox yung mga damit nila na mga may kulay, yung mga pasaway talaga na mga gagawin, and then minsan magbasag ka ng gamit, kunwari nadulas mo yung mangkok, 3 beses na makabasag ka ng gamit guys, yung iba is pamahiin yan, pag nakatatlo ka na, determinate ka na nila, parang pamahiin yan nila, ayaw nila na nakarami ka ng ng basag. Kaya ako una pa lang ako, and sana hindi na masundan. And iniwasan ko talaga, lalo pag Chinese New Year, wag kayong makabasag ng mga gamit kasi ayaw nila yan pamahiin. And sa ngayong Chinese New Year sa Sabado, bawal magwalis, bawal maglaba, bawal magtapon ng basura. Ang gagawin ko lang sa Sabado, day off ko yon, ang gagawin ko lang is maglagay lang ng tubig sa heater, hugasan lang yung baso nila, yun lang yung gagawin ko. Hindi ako magwawalis, hindi ako lahat, bawal maglaba, bawal lahat, bawal magtapon ng basura, ayan. Pero yung paniniwala ko is iba, patago pa rin ako magtapon ng basura. Mga basura ko naman dito sa kwarto, ilalabas ko lang, tapon ko sa labas, ilalagay ko lang sa bag ko, kasi naglilinis ako niyan. So ayun lang naman, and ilang araw na lang, bukas bukas Huwebes na. So 2 araw na lang makakapagpahinga na kami ng mahaba. Yun lang, wala daw mga bukas na mga restaurant, fast food ata meron. Kaya kailangan meron kayong mga pagkain. Ako okay naman ako dito. Fast food na lang ako. Ayan. So thank you guys for watching, and sana may natutunan kayo, or sana ma-apply nyo yung technique na to. And ano pa ba yung iba? Basta pakita nyo lang always na wala kayong pakialam sa sasabihin niya, and yung salita siya ng salita dyan, layasan mo. Yung iba is pinapagalitan sila ng amo nila. Alam mo ginawa? Dumiretso dito sa kwarto, iniwanan yung amo sa labas na nagsasalita, mag-asawa pa yun, binagsak yung pinto, and then dito sa loob natulog. Ayan, so yung amo sa labas is katok ng katok. Ayan, so mga ganyang bagay. And then alam mo yon, yung hindi ka magpaalam na hindi ka magtatrabaho, pwede mo din gawin yan para ma-terminate ka. Pero kasi kung ayaw mo naman ng gulo, mag-terminate ka ng kusa, or mag-terminate ka na mag 1 month notice. So yun lang guys, naantok na ako, 11 na mahigit. So good night, and I love you all. Bye bye.